Sa tingin ng mga Pilipino, kasabwat si Marcos sa pagnanakaw sa bayan. Ito yung aking perception doon sa SWS survey na inilabas, no? Yung latest, na nagpapakita ng trust rating kay Marcos ay 38%, pero yung distrust rating niya ay 41%, resulting to a negative 3 net distrust rating. Di ba? Iyan ang nagpapatunay na yung mga tao hindi naniniwala kay Marcos sa kanyang mga sinasabi. At dito natin malalaman na naubusan na ng bala ang administrasyon sa kaaatake sa mga Duterte. They fired it too soon at nawalan na ito ng power habang tumatagal. From Mary Grace Piatos to Madriaga to Teves. Wala. Hindi effective. Why? Because the negative campaign against the Dutertes, nabasa ng mga Pilipino, ang mga Pilipino ay matatalino, nabasa ng mga Pilipino na ito ay pantabol lang sa issue ng nyakawan sa pamahalaang Marcos na napakalaki. 1.4 trillion ang involved na pera. At plus yung mga issues na hindi nasasagot ng administrasyon, yung pagbenta ng gold. Kung kailan ang mga bansa ay nag-iipon ng gold, tayo ay nagbenta. Wala tayong report na natanggap, wala tayong natanggap na paliwanag sa Central Bank kung saan dinala ang pera. Wala. Yung Maharlika Fund na hanggang ngayon hinahanap ng mga taong bayan kung nasaan nga ba yun, ano ba ang nangyari doon, naibalik na ba yung pera ng Land Bank at ng DBP. Isa yun. Of course, yung PhilHealth Fund na pinapasoli ng Supreme Court na sinabi ni Marcos, eto yun sinabi ni Marcos na isosoli niya kasi may savings daw sa DPWH. Pero ang nangyari ngayon, isosoli sa pamamagitan ng paglagay nito sa 2026 national budget. Hindi kontento ang taong bayan doon Hindi kontento ang taong bayan na walang managot kasi malakas ang ugong na yung pera ng PhilHealth nagamit sa flood control. Instead na nagamit sa health ng mga tao, napunta sa flood control. O di ba? Kaya ang nangyari ay yung mga tao lalong nag-isip, lalong nagsaliksik at lalong naghanap ng mga vlogger sa social media na nagpapaliwanag kung ano ang nangyayari sa administrasyon ni Marcos. Ito naman ang naging problema. Yung kanilang mga propagandist, yung kanilang mga binabayaran na mga social media influencer, hard sell ang ginawa. Sobra-sobra ang paninira kay Vice President, kulang ang impormasyon kung anong ginagawa ng gobyerno. To the point na ang presidente na ang pinag-announce nila ng loan sa SSS. Alam nyo, yung presidente nga ng SSS hindi nga nagsasalita tungkol sa loan na yan Kahit spokesperson nila, hindi. Kasi alam na ng mga SSS plan holders na tinitext yung mga yan ng SSS na pwede kayong mag-loan kasi may calamity, etc. Di ba? Pambihira talaga. Umabot doon. Umabot pa sa pagkukwento kung ano, paano kumain sa Medianoche o sa Noche Buena. Di ba? Paano gastusin ang pera ngayong Pasko? Pambihirang patis naman to talaga, Umabot sila sa ganun. Hard sell yung paglalagay ng personal touch ng president doon sa nangyayaring nyakawan sa gobyerno. Hindi maaalis sa mga Pilipino na magduda. Dahil ang mga Pilipino ngayon ay nagtatanong na. Yung mga Pilipino ngayon mausisa na. With the advent of the social media, everybody now is empowered to say their opinion, to criticize, to observe, to listen, to watch. Yan ang nangyayari ngayon.
Hindi careful ang administrasyon na ito sa kanilang ginawa. Ang tingin nila sa mga Pilipino ay hindi nakakaintindi sa sitwasyon. They were wrong. At they are really wrong. Bakit? Dahil ang mga Pilipino matalas na, nakakaintindi na, nakakapag-analisa na. Most of the Filipinos ay nakapag-aral, may comprehension at alam nila kung sino at kanino sila makikinig. Yan ang nangyari dyan. That is why I don't believe na itong 2026, yung mga plano nilang pag-impeach kay Vice President Sara, pag-file ng kaso sa Ombudsman, will push through. The people will react. And the people will certainly side with the Vice President. In fact, I think it will go so far as asking the President to resign. Because kung hindi siya magre-resign, lulugmok ang ekonomiya ng Pilipinas. Bababa tayo sa talagang pinakasadsad na kalagayan sa ekonomiya. Because wala nang investors. Takot ang investor sa uncertainty ng ating political situation, which the Marcoses created. Paano nila ginawa ito? Ha? Una, they wanted to change the Constitution. Yun talaga ang simula dyan. They wanted to change the Constitution for them to perpetuate power. Binaniobra nila yung pera ng gobyerno para lahat mapunta sa National Treasury at nawala itong mga to. Yung mga tao, yun ang pag-iintindi, nilagay nyo dyan, tapos nawala, ano na, ninyakaw nyo. Di ba? Ganon. Another thing, yung issue kay PRRD na dinala sa dahig, malaki ang epekto niya sa mga Pilipino. Maraming nagmamahal pa rin kay PRRD kahit na anong sabihin ninyo. People believe in his leadership. People believe in his legacy. And people believe on his actions. Ang layo ni BBM doon at palaging napagkukumpara, tuloy nagiging mahina si BBM. And in response, sisirain ng mga Duterte. But the isa sa mga main questions dito talaga is the health of the president. Tingin ko, yung mga tao talaga, they are demanding that the president undergo a hair follicle test para malaman talaga if he is onto drugs or not. Kasi, yung sinabi ni Amy, tatatak talaga yan sa mga Pilipino. It will be there forever. Marami na nagsuspetsa, marami na nagdududa, tapos kapatid pang nagsalita. And yet, sasabihin lang ng Pangulo, why would I do that? Di ba? Tapos sasabihin niya, si Amy ang may diferensya. Parang, it really does not add up. Changing the topic instead of answering it will not help the president. Believe me. Kung palagi niya i-deny, palagi niyang hindi sasagutin ang mga isyu laban sa kanya, lalo siyang madidiin dito. And in the end, malalaman ng taong bayan na talagang hindi siya fit sa pagka-presidente. Ito ang matindi. At the end of this all, if Sara Duterte becomes president, what will happen to the Marcoses? Doon lang natin madidiscover what they have done to our country. Doon lang natin malalaman ano ang pinagagawa ni Martin Romualdez, ano ang pinagagawa ni Saldico. Doon lang natin malalaman ang katotohanan. And the longer it takes, yung mga taong bayan, the longer it takes to change the government, lalong naiinip ang taong bayan at lalong sumasadsad ang trust rating sa Pangulo. Why? Because the people want answers. The people wants to know kung ano ang nangyari sa Pilipinas sa pagiging Pangulo ni Marcos. Paano? Kita-kita tayo sunod, ha? Susubukan ko na everyday mag-upload ng YouTube video at kayo na mga nanonood sa YouTube, alam niyo na yung gagawin. If you like my content, pwede kayo mag-subscribe para magkaroon ng update. And
Sa mga bago lang na nakakita sa mukha ko, ako po si Jesus B. Duque the First. May Facebook account po ako, meron akong TikTok account na palaging natitake down at sinusubukan ko pong gumawa ng mga contents dito sa YouTube. Mabuhay po tayong lahat at sayang ang bayot!